So ayun guys, update dito sa Mimbabuyan. So alam naman natin ngayon na kumakalat na naman ang ASF. So naggawa ko dito ng karatula na ASF, Animal Quarantine Do Not Enter. Kasi meron dito mga makukulit na mga naghahanap ng baboy. Sumisilip sila dito kahit hindi sila nagpapaalam. So ngayon, yun ang ginawa ko. Naglagay ako ng karatula so sana kahit paano makatulong yun. Medyo malakas tubig ngayon kasi umulan kagabi, malakas ang ulan. So unahin natin dito. Makikita nyo guys yung diferensya. Medyo matagal din ako nawala dito kasi nagkasakit ako guys. Ito yung mga baboy na iniwan ko. Medyo malaki na sila ng kaunti ngayon. Kahit pa paano. Dahil manok din oh. Ito. Medyo may kalakihan na sila. Pero ito guys, tingnan nyo. Ito yung hybrid na nabili ko sa sa Katbalogan, Kalbiga, Samar. So ito, kumpara dito sa tatlo. Di ba naalala nyo doon sa mga vlog ko? Halos sabay-sabay lang yan sila. Maliit pa nga itong dumating dito. Pero tingnan mo. Sa isang kulungan, tatlo sila. Kasya pa rin. Ito, medyo malaki na siya oh. Malaki na siya. Laki ng diferensya. Ayun, nakikita nyo. Laki ng diferensya. Mabilog ang katawan, hindi katulad nito, manipis. Oh, manipis. Kasi itong mga to na lahi ng baboy na to, mga chop suey lang kasi ito eh. Hindi katulad nito na Landrace large white. So yan oh, kita nyo oh. Laki talaga niya oh. So siya yung future breeder ko dito. Partida pa yan guys, upa lang kinakain na ito. Hindi ako kasi masyado nagbibigay ng pure feeds pag sa inahin kasi lalaki naman yan. So nung piyesta nagbawas kami ng 3. Yun nandi dito 6 to eh. Sinira na nga namin yung divider. Ayan oh. Ito na sila ngayon. Malalaki na rin. 6 to, 4 na lang kasi nilipat ko doon sa baba yung 2. Kasi nabili na yung 3 baboy. Actually kahapon kinatay namin yung isa. Pero hindi kami nakabawi. Talo kami. Pero sinasabi ko na lang sa asawa ko, okay na yun. Kasi laganap ngayon ng ASF dito sa amin. So yung iba nagkamatay na yung mga baboy. Namatay na yung mga baboy nila. So sabi ko blessed pa rin kami kahit papaano. Kasi hindi kami tinamaan ng ASF. Bansot lang talaga yung tumama sa amin. Pagkabansot ng baboy kasi hindi ko naalagaan nga ng maayos dahil nga nagkasakit nga ako. So yan. Medyo lumaki naman sila. Kaso laki na rin ang gastos ko. Hindi ko naman mabawi din yung puhunan ko. Tulad nito, ang liliit oh. Pero okay lang yun guys. Importante, hindi tayo tinamaan ng sakit. ASF, kaya nga iingat din kami ngayon. Ito naman yung mga manok. So nilagyan nila ng arang na ganito nung nawala ako. Kasi yung kawalang aso, sinira yung yung kulungan ko. So nakalabas tong mga manok na to. Mabuti na nga lang, hindi lumayo, nandito lang. Ayan. So sabi ko ngayon, medyo nakaka-recover naman na tayo kahit papaano. Plano ko sana, unti-untiin ko, babalikan ko dito. Ayusin ko tong mga to. Itong mga naiwan ko. Tutuloy ko. Pero hindi na ako magtutuloy ng mga chop suey na baboy, ganito. Magtitira na lang ako ng isang inahin. Tapos ang pararamihin ko itong mga manok ko. Kasi mabilis ang kitaan dito. Dahil papakainin mo ngayon, mangingitlog na sila.
agad-agad. So magbabenta mo kagad yung itlog, 10 piso ang isa. So magandang deal niya yun kasi di naman ito umuubos ng 1 kilo sa isang maghapon eh. Ang ano lang naman nila, ang kain lang naman nila, konti lang naman. So magkano lang 1 kilo? 39 pesos. Minsan nangingitlog to ng 6, minsan 5. Ganun ang ratio ng itlog na ito eh. Katulad kanina umaga, naka-4 na to. So mamaya meron pa to expected mga 1 or 2, mga ganyan. So 60 pesos din yun. 39 lang ang itlog. Ang kilo ng ng feeds. Oh. Edi meron ka pang 21 pesos. Ayun na yung pinaka mo. Yung kita mo sa isang maghapon. Ayan oh, lumalabas yung ulo. Kasi nginat-ngat ng aso. So yun guys, ito yung update ko sa aming baboyan. Nakawala yung dun sa kapitbahay namin to, itong Rhode Island Red. Yung mga kambing ko guys, nandun sa harapan ng bahay namin sa kabila eh. So yan, update. So ito guys, abangan nyo to kasi ang bentahan ko dito ng patining nito, pag ito ng anak, 5,000 ang isa. Katulad ng pinagbilang ko dun. So ang gagawin kong mga solid na ito, yung mga gagawin inahin, 7,000, yung borlet naman ay 9,000. Ang gagamitin ko dito kasi guys na na pang AI, kukuha tayo ng ng white Durox o di kaya Landrace large white din na na barako. Galing sa Creekview ng mga lahi, mga genetics talaga para ma-upgrade natin lalo yung natin, mga baboy natin dito. Hindi na tayo babalik dito sa chop suey. Kasi liit talaga oh. Ang laki ng diferensya oh. Balikan niyo yung vlog ko nung una. Makikita niyo yung itong itong baboy na to versus dito. Ang liit talaga. Ngayon tignan nyo, ang laki-laki niya na. Sa katawan, talong-talo. Oh, ito nakatutok pa yan. Oh. Ayan. Oh, ayan, nipis. Mahaba na manipis. Ito, kita nyo, mahaba. Tsaka mabilog. So maganda talaga, hindi talaga talo. Hindi pa yan pure feeds ha. Yung mga ganyang bentahan, mga nasa 10,000 na yan, mahigit. Pero hindi ko bibenta yan syempre. So yun guys, salamat. Ito lang muna yung update ko sa ngayon. God bless.